Good afternoon po mga kapatid sa US at sa Canada, at magandang umaga po sa mga kapatiran sa Pilipinas, Japan at sa iba pa pong dako. Ngayon po ang ating pag-aaralan sa Women of the Bible is si Sarah or Sarai sa umpisa po ng kaniyang paglakad sa ating Panginoon. So, basahin ko po muna ang ating key verse in Genesis 11 verses 29 to 30. At nagsipag-asawa si Abram at si Nahor. At ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai. At ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milka, anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. At si Sarai ay baog, siya ay walang anak. At ipinagsama ni Tare si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak, at si Sarai ng kaniyang manuga, asawa ni Abram ng kaniyang anak, at sama-samang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan, at magsidating sila sa Haran at nagsitahan doon. So bago po ako mag-umpisa, dasal po muna ako. Father God, Creator of heaven and earth, I'm humbling myself, asking the Holy Spirit to guide me, to give me boldness, that whatever come out into my mouth is only the words that needs to be. I'm also asking guidance for those who will be hearing this, watching this, that whatever they heard, they will put it into their heart, Father God. Use each and every one of us to proclaim your words and share it to everyone else. Father God, we thank you for sending your only begotten Son here on earth to die on the cross as a payment for all our sins. We also thanking you, blessing you, and praising you for all the graces and blessing that we are receiving each and every day. I pray thee to your Son, Jesus Christ. Amen. So, umpisa na po tayo. So, last week po ang ating napag-usapan is si Eva or Eve. So, ngayon naman po, si Sarai or Sarah na asawa ni Abram, na tinatawag po nating Mother of Nations. Okay po. So, nabasa ko nga po sa Genesis 11, dito po sinasabi yung nakilala po natin si Sarai or Sarah. Dito po ipinakilala na siya ang asawa ni Abraham. So, dito po tayo mag-uumpisa. Sinabi rin po dito na siya ay baog or barren. Sa mga panahon po noon, yun po ang kailangan sa mga mag-asawa na magkaroon sila ng anak, para lalo-lalo na po ang lalaki, para magpatuloy po ang lahi nila. So, dito po, sa ating pag-aaralan, masusubok po ang paniniwala, ang katatagan nilang mag-asawa, lalong-lalo na po si Sarah. So dito po is makikita din natin na kung paano niya sinunod ang kanyang asawa na si Abram, na sila ay umalis sa kanilang kinalakihan. Sila ay nagpunta sa isang lugar kung saan sinabihan si Abram na lumayo, manirahan sa iba. Kumbaga nga po, diba, sa Genesis 3 na sinasabi na pag ang lalaki ay nag-asawa na, silang mag-asawa, kailangan niyang kuhanin ng asawa at bumukod na sa kanilang pamilya, dahil ang mag-asawa hindi na dalawa kundi isa na lamang. So dito po natin makikita ito. So sa tagal po ng pag-aasawa na maging mag-asawa si Sarah at Abram, nabasa rin naman po natin sa mga iba pang chapter sa Genesis na bago po siya nagkaroon ng anak, ay marami silang pinagdaan ng mag-asawa. So dito po sinasabi na the miracle was achieved through faith. Dahil nga po sa laki ng
paniniwala, pananampalataya ni Abram na siya ang pundasyon ng bahay, hindi po ba? Pinakita niya po kay Sarah on how to believe, the faith that they will have to trust, faith, and obey God's command. So dito po is makikita natin yung talagang she is a helpmate for Abraham. Talaga pong hindi niya nilalaktawan. Although may nakita po tayo, may chapter sa Genesis na dahil hindi nga po siya magkaanak, hindi, kumbaga is, dito rin makikita natin na yung pagiging patient ni Sarah sa paghihintay sa ipinangako ng ating Panginoon na sila ay magkakaanak, na sila ay tatawaging kumbaga si Abraham po, di ba? Father of nations. So, ibig sabihin, dahil mag-asawa sila, siya yung mother of nations. So, dito po natin nakikita yung parang impatient ni Sarah. Dahil nga po, itinulak niya yung kanyang maid servant, si Hagar, kay Abraham para magkaanak. At yung pong magiging anak ni Hagar, is yun ang anak niya. So, dito po is kailangan nating makita rin na hindi po dinescribe kung gaano kaganda or simple lang si Sarah. Pero sa dalawang chapter po, sa dalawang okasyon sa Biblia, sa Genesis, dalawang beses po siya, di ba, na nagustuhan. Isa yung sa Shechem, na nagustuhan siya nung kumbaga isang estranghero na pinuntahan nilang lugar, na dito niya nakita siya at kinuha siya, gusto siyang maging asawa. Dahil ang pakilala po ni Abraham, sila ay magkapatid. Tama naman po, di ba? Magkapatid sila sa ama. Pero hindi sila magkapatid na magkapatid. So, tama rin naman po, half truth, half lie. Half truth dahil kapatid niya. Pero hindi niya po sinabi na asawa niya. So, hindi rin, kumbaga, si Sarah ay nakiayon din sa sinabi ni Abraham. So, dito po, dalawang beses po itong nangyari. Pero sa una pa lang po, pinotektahan na ng ating Panginoong Ama si Sarah at si Abraham. Dahil nga po, hindi ba, ipinakita na hindi niya dapat sa panaginip, at sa una po, ipinakita ni Sarah na talagang magiliw siya kay Abraham. So doon po nalaman na mag-asawa sila talaga. At hindi po natakot si Sarah na aminin na asawa niya si Abraham. Although yes, magkapatid sila, pero sa ama lang po. So dito po is talagang maano natin na yung kanyang pagiging faithful sa kanyang asawa. Nangyari din po yan nung sila ay napunta ulit sa ibang lugar. Hindi po ba? Nasa chapter the first the halfway of our ng Genesis po, yung from chapter 11 nga, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25. Halos maririnig natin. Kahit nga po sa chapter 49, yung pabandang huli na, maririnig pa rin natin ang pangalan ni Sarah. Kahit po sa libro ng Isaiah, nabanggit din po si Sarah. At sa 4 na libro po or 4 chapters sa New Testament, ito po ay sa Romans, dalawang chapter 4 and chapter 9. Tapos nabanggit din po siya sa Hebrew 11. At nabanggit din po siya yung pangalan ni Sarah sa 1 Peter 3:6 and 7. So dito po makikita natin kung paano talaga faithfulness niya sa kanyang asawa na si Abraham.
So dito po, makikita natin na kahit na nahihirapan sila or yun nga, ibinigay niya na nga po kay, kumbaga is inaalay niya si Hagar kay Abram para magkaroon ng anak. Nung nagkaanak na po si Hagar, nalimutan po ni Hagar kung ano yung parang posisyon niya. So nagalit siya. Parang tumakbo si Hagar. So kailangan po natin banggitin si Hagar kasi part po yun ng istorya ni Sarah. So tumakbo si Hagar, natakot siya. So kumbaga nga po is siya ang gumawa pero natakot siya. Natakot siya sa magiging consequence. Pero sinabihan po siya ng God or the angel na bumalik ka at gawin mo kung anong gustong ipagawa sa'yo ng iyong kumbaga amo. Hindi po ba? Kung anong gusto ipagawa sa kanya ni Sarah. So bumalik po siya hanggang sa nagkaanak na lumaki na yung bata. Dito po nakita din natin, fast forward tayo na nung dumating po yung 3 angels, hindi po ba? This is yung ito po yung 3 angels na dumaan at papunta ng Sodom and Gomorrah, hindi po ba? Dito po is pinakita niya kung paano siya magsilbi dahil sinabihan po siya ni Abraham na magluto ka, mag-ayos ka. So hanggang napakain na po nila yun. Napakain na po nila or pinapakain. And then while they are eating, they have a conversation. The 3 angels and Abraham po. Nagkaroon sila ng conversation at nabanggit nga po na today, kumbaga is to the following year is magkakaanak si Sarah. Pero bakit nga daw po, nagulat pa nga si Sarah, hindi po ba may part doon na napatawa siya. Kumbaga is, ito po ay sa Genesis 18, napatawa siya na, ako magkakaanak sa edad ko to. Pati yung asawa ko nga may edad na dahil 10 years ang difference po ni Abraham kay Sarah. So sabi niya, paano pa ako magkakaanak? Pero dininay niya din po yun. Parang, no, I never laughed. Pero dito po makikita natin to, nabanggit po to sa Proverbs 14:13 na, ano nga ba yung sabi sa Proverbs? Could it be that her laughter came from a sorrowful heart, that her mirth represented the heaviness of spirit? Ako tayo po, di ba, pag masama, yung mabigat yung ating pakiramdam, natatawa tayo. Minsan, sa may narinig tayo, imbis na masaktan tayo, or magalit, or umiyak, napapatawa tayo. So parang ganito po yung sinasabi sa Proverbs 14:13 na nangyari kay Sarah, na napatawa siya. Kasi nga, isipin nyo, 89 ata siya noon, or 79, 89 si Abraham. Plus mapubuntis siya. So, paano mangyayari yun? Kumbaga nga po, di ba, sa panahon natin ngayon, sa ating mga babae, na pag nasabing menopause na, hindi po ba parang may sinasabi pa nga, menopause baby, na pag natapos na yung ating monthly period, wala na, hindi po ba? So ito po talagang kay Sarah, na manghang-mangha siya na naisip niya, paano mangyayari yun? This is the miracle, the first miracle na pinapakita po na dahil sinabi ng ating Panginoon, mangyayari. Kumbaga po, tinanggap na ni Sarah at saka ni Abraham na ang anak nila is si Ismael, yung anak ni Hagar. Pero hindi po yun ang sinasabing promised ng ating Panginoon kay Abraham. So, sinubok po for so many years na subok sila kung gaano katibay ang kanilang paniniwala, kung gaano katibay ang kanilang paniniwala sa ating Panginoon. Susunod ba sila? Makikinig ba sila? Or they just, yes po, nagkamali si Sarah. Dahil parang, ito yung way na sinasabi natin na we don't need to help God. Pero, dahil nga po, kumbaga is desperado na siya, si Sarah, na magkaroon ng anak.
Kaya ibinigay niya nga po si Hagar. So, bal na po tayo dito. So, nabuntis na po si Sarah. Diba ba? Ito yung sinasabi nila na the miracle. Because of her age. She is on that age na talagang, kumbaga, lola na. Kung titingnan natin, hindi po ba yung mga nagkakaedad na, lola na. So, ito na po. So, when it happened, na nanganak siya, pinanganak, lumalaki, and then, when they said, na-wean out si Isaac, this is the part po na, kumbaga, hindi na nagbe-breastfeeding, kaya nang nakakalakad na, or kumbaga sabihin natin na nasa mga siguro 3 years old, 2 years old na si Isaac dito. Na nung siya ay ipinakilala or inihandog or pinagmalaki. But during those time po, ayan na naman si Hagar at saka si Ishmael, lalong lalo si Hagar, na parang kinukutsa po nila si Isaac. So, nagalit na naman po si Sarah, na sinasabi niyang ayokong lumaki ang anak ko na siya ay kinukutya or minamaliit ng kapatid niya at nung nanay niya. So, ito po yung part na we're in. Abraham sent them out away from there. At dito rin po makikita natin na yung pong ni-request, sinubok na naman po sila ng ating Panginoon na i-sacrifice, hindi po ba, si Isaac. So, hindi po isinabi sa Bible kung anong naging reaksyon ni Sarah, kung siya ba ay nalungkot, kung siya ba ay nagalit. Pero sa atin po, na nababasa to, medyo alam, siyempre po sa atin na naging tayo mga ina, di po ba? Na pag ganun ang nangyari, masakit sa atin, magagalit tayo. So, pero pinakita rin po dito ni Sarah, sa akin lang po to, na naniniwala siya. She has this big faith with God, same as Abraham, na kahit masakit sa kanilang mag-asawa, na hinihiling ng ating Panginoon na i-sacrifice, ialay ang kanilang nag-iisang anak. Yun ang gusto ng Panginoon. Naginawa naman po ni Abraham. Pero alam na po naman natin kung anong naging resulta, hindi po ba? Na may angel na naman na sinasabing, huwag mong gawin yan, huwag mong saktan ng bata. Alam ko na kung ganong kalaki ang paniniwala mo sa akin at pananampalataya. At paglingon nga po ni Abraham, may nakita siyang ram. Hindi po ba na yung sungay, kumbaga is nandun sa sanga-sanga na inaalis niya yung kanyang sarili. At yun po ang naging alay. So ano po ang connection natin dito? Kaya Isaac, sinasabi po natin, ito is a representation of Jesus Christ. Hindi po ba? Kasi the only son, si Isaac, the only son of Sarah and Abraham. Although may anak naman po si Abraham, pero hindi nga po si Ishmael ang promised, the promised child, kundi si Isaac. So, ganun din po, hindi po ba? The only difference is, hindi na ay sacrifice si Isaac. But our Lord Jesus Christ was sacrificed for our sins. Siya po yung nag-atone, siya po yung kumuha, siya yung umako ng ating mga kasalanan. So, dito po is talagang yung paniniwala, how they're being tested, how they are being seen, portrayed sa atin po, no? Kailangan po natin yan. Yung mga nangyayari po sa ating buhay, yung lakad po natin sa ating Panginoon. Ito po ay kailangan nating panghawakang maigi ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. So dito po is talagang makikita natin na yung changes of name, hindi po ba? From Abram to Abraham, from Sarai to Sarah. So
Kasi sino po ang nagbago? Ang ating Panginoon. Kasi po nakikita niya nga na kung gaano kalaki ang paniniwala at pananampalataya ng mag-asawa. Kaya nga po siya ay naturingang Father of Nations. Okay po. So dito is kailangan din po nating ilagay sa ating sarili na bakit nga natin pinag-aaralan ng mga babae sa Biblia. Kasi po marami tayong matututunan dito po. So, dito po natin makikita na sa Hebrew 11:11, she is mentioned with those whose faith was outstanding. Through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. So, ganda hindi po ba? Tapos sa Galatians 4:23-31, she is the free woman is in what is called the allegory of Agar or Hagar. The allegory po ay sinasabi was the free woman who gave birth to a child according to the Spirit. Diba? According, kasi hindi po ba yung three men or three angels na sinasabing on this day the following year she will bear a child. So from 7, sabi nyo na pong 88 or 78, 88 siya nanganak. Si Abraham 99 na. So ito po yung miracle na sinasabi na by the Spirit, kasi nga po the angel. Si Mary din po, hindi ba? The angel Gabriel. So the significance of Sarah and Mary, Isaac, and our Lord Jesus Christ. So dito po din pinapakita ni Abraham kung paano niya kamahal si Sarah. Dahil nga po bumili siya ng lupa or para po mailibing si Sarah doon. So dito po makikita natin yung pagmamahal ng mag-asawa, ang pagsunod ng mag-asawa, ang paglakad ng sabay ng mag-asawa na hindi mo inaapakan yung responsibilidad ng lalaki ni Abraham. At dun ka. You are walking along side by side with your husband. So tayo po na lalo-lalo na po sa inyong may mga asawa. May time po na syempre nagtatalo kung sino ang masusunod, pero kailangan po nating isipin na itinalaga po ng Panginoon ang haligi, kumbaga yung tatay, upang siya po ang magtaguyod. Yes, may time po na hindi kaya, baliktad ang situation. Pero hindi pa rin po natin pwedeng ipagmalaki yung kumbaga baliktad ang situation na ang breadwinner po is yung nanay. Okay po. Kailangan ilagay pa rin po natin sa lugar kung ano po tayo. Ano po ang kagustuhan o ano yung inuutos ng ating Panginoon. Tayo po ay helpmate ng inyong mga asawa. Tayo po ay hindi pwedeng magbosi-bosi sa inyong mga asawa. Okay po? Kailangan po nating maintindihan to na ang paniniwala at pagmamahal ni Sarah sa kanyang asawa ay naging dahilan upang magkaroon po sila ng anak. Ang paniniwala, pananampalataya po ni Abraham ay malaking tulong upang ganun din po ang maging pananampalataya at paniniwala ni Sarah sa ating Panginoon. So, dito po is makikita natin kay Sarah yung kanyang lungkot dahil hindi nga po siya kaagad nagkaanak. At nakita din po natin kay Sarah ang kasayahan nung nagkaroon siya ng anak. At nakita rin po ulit natin kay Sarah ang lungkot nung alam niyang i-offer po si Isaac. So, andun po yung ups and down ni Sarah as a wife, up and down of Sarah as a mother. Pero hindi po natin masasabing walang paniniwala si Sarah. Okay po. Andito po yung lahat. The up and downs of Sarah in her walk with God. But at the same time po,
ito rin po ang gabay natin na yung mga nakikita po natin ang ating magiging buhay is up and down din po. There are times we are sorrowful, there are times we are happy, joyful, and yet hindi lang po during our sorrowful life or our problematic life na doon tayo mananalangin, doon tayo magdadasal sa ating Panginoon. We also have to pray, praise God, even during our sorrowful life, our desperate life, our low life. Yung kumbaga po is pakiramdam natin na baon na tayo. Andyan po lagi ang ating Panginoon. Hindi po tayo pinababayaan. Katulad ng nangyari kay Abraham at kay Sarah. Imagine nyo po, twice nang kinuha si Sarah, hindi po ba dahil nga maganda? Pero naibalik po. At nang ibinalik kay Abraham, lalo pang nadagdagan yung kanilang kayamanan. So, yung blessing po is abundant blessing. And we will receive that abundant blessing if we have the total surrender, the total commitment to God's Word. Sa mga lakad po natin, kung paano natin isuko ang ating mga puso, hindi lang po isipan, puti, lahat. Puso, isip, katawan, espiritu. We have to surrender everything po with our God. Dahil yun po ang ating nakikita dito. Ang paniniwala, ang pananampalataya po ni Sarah sa ating Panginoon at sa kanyang asawa. Hindi po ito, kumbaga it's not a kathang isip kasi po it's in the Bible. Okay po. So, paulit-ulit po ako. Sana naman po ay marami po tayong nakuha. I-share ko po sa ating group ang aking mga key points or yung aking pong maidadagdag pa na mga Bible verse in case po na nagkulang yung aking hindi po PowerPoint, yung aking mga points po na ginawa. So, pasensya na po at recording dahil nga po sa oras po sa trabaho. Pero hindi po ito makakapigil sa akin na hindi po ipagpatuloy ang gusto ng ating Panginoon na ako ay ibahagi ko po ang buhay ni Sarah sa atin. Marami pong salamat sa pakikinig. Sana po ay meron kayong nakuha na kung paano po lumakad si Sarah sa kanyang paglakad, yung pong kanyang nakita natin na naging buhay ni Sarah, kung paano po niya pinaniwalaan ng ating Panginoon na isinuko niya rin po. Kahit sa umpisa parang tinulungan niya ang ating Panginoon. Hindi po ba? So bago po ang lahat, bago ko po ibalik sa ating host, dahil hindi po ako makakapag-host din, is dasal po muna ako. Father God, thank you so much po for the guidance, the boldness, and wisdom of sharing your words. I'm praying that those who are here in this platform and who will listen again, that they will get something from the life of Sarah and that they will keep it into their heart. Lord, thank you so much po for everything. I pray thee to your Son, Jesus Christ. Amen. Salamat po. Kita-kita po tayo. Bye-bye po. God bless po.